Hallelujah, hallelujah. Good morning, TGM Dasma. Good morning po sa banda rito. Good morning po sa banda rito. Yan, praise God. Can I invite you all to please rise up? Yan, tayo ng isang matagumpay na Kristiyano. Amen. Nasa anumang pinagdadaanan, tagumpay at tagumpay pa din dahil kay Kristo. Amen. Amen. Salamat sa araw na to. Sige po, before we start, let's pray. Let's bow our heads. Can we praise the Lord? Can we give our thanksgiving, our praise to the God who deserve all our praises? Hallelujah! Can we shout all our hallelujahs? All our thank yous to the Lord. Hallelujah! Sige po, buksan natin ang ating mga bibig. Sambitin natin ang papuri para sa Panginoon. Salamat, O Diyos, na buhay. Purihin ka, luwalhatiin ka, Panginoon. Dakilain ka, O Diyos, ng mga Diyos, hari ng mga hari sa umagang ito, O God. Lord, narito po ang aming mga buhay, ang aming mga puso, Panginoon. Lord God, ang aming mga kaluluwa. Lord, aming ibinababa sa iyong paanan, Panginoon. Lord, aming dalangin, Panginoon, na kami po inyong linisin, O God. Create in us a pure heart, Lord God, a pure mind, O God, na sa aming pananambahan, Panginoon, makita mo sa amin na kami po, ang aming mga puso ay nagtatapat sa iyo sa umagang ito. Lord, salamat dahil kami pinagtagumpay mo po sa buong linggo. Kaya naririto kami, Panginoon, upang sama-samang magpuri, magpasalamat, tumakila sa iyong pangalan, O Diyos. Dahil alam namin na ikaw ay buhay, Panginoon. Mananagumpay, kaya kami ay ganun din, Panginoon. Kaya sa umagang ito, O Diyos, hayaan mo, O Diyos, na amin, Panginoon, kamti ng kapayapaan, ang kalayaan, ang pag-ibig mo, Panginoon, na sa aming papupuri, Panginoon. Tunay, ikaw ay malulugod, O Diyos. Salamat sa kapatawaran, salamat sa kaligtasan, salamat sa kapayapaan, salamat sa kalayaan, salamat sa kagalingan sa umagang ito, O Diyos. Salamat sa banal mong Espiritu na siyang sumasa amin sa umagang ito as we welcome you, Holy Spirit. Truly, let your mighty move, O God, be seen today. Let your glory be seen today, oh God. Lord, we lift you up. We give you all our praises, all our worship, all our adoration, all our love, our thanksgiving to you only, Jesus Christ. This we pray in Jesus' name. In Jesus' name. Amen. In Jesus' name. Amen. Hallelujah! Sige po, palakpak ng mananagumpay kay Kristo sa umagang ito. Amen. Handa na po ba tayong magpuri sa Panginoon? Amen. Amen. Let's go! Hallelujah! Isayaw natin, ipalakpak natin, italo natin yan para sa Panginoon sa umagang ito. Pagpupuri, pagsamba, tanging sa'yo
magkailanman. Isisigaw, Hallelujah! Jesus, you're the only one. Sa buhay ko'y sa'yo lamang. Hallelujah! Wala nang hahanapin pa. Jesus, you are more than enough. Hallelujah! Jesus, you're the only one. Sa buhay ko'y sa'yo lamang. Hallelujah! Wala nang hahanapin pa. Jesus, you are more than enough. Truly, Lord, you are more than enough for us. Amen, church. God is more than enough for you. Amen. God is more than enough for us. Always sing. Let's sing, church. Clap your hands for Jesus. Let's lift our hands for Jesus. We're singing. Whoa, 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 Jesus, you are more than enough. Whoa, 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 Jesus, you are more than enough. Say it. Whoa, whoa, whoa. Come on, church. Give it up for Jesus. Jesus, you are more than enough. Whoa, 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 Jesus, you are more than enough. Whoa, 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 Jesus, you are more than enough. Whoa, whoa, let's sing. Whoa, 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 Jesus, you are more than enough. Whoa, 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 whoa. Isisigaw. Amen. Hallelujah. Jesus, you're the only one. Ang buhay ko'y sa'yo lamang. Hallelujah. Wala nang hahanapin pa. Jesus, you are more than enough. Hallelujah. Jesus, you're the only one. Ang buhay ko'y sa'yo lamang. Hallelujah. Wala nang hahanapin pa. Jesus, you are more than enough. Hallelujah. Jesus, you're the only one. Ang buhay ko'y sa'yo lamang. Hallelujah. Wala nang hahanapin pa. Jesus, you are more than enough. Amen. Wala nang hahanapin pa. Jesus, you are more than enough. Wala nang hahanapin pa. Wala nang hahanapin pa. Jesus, you are more than enough. Yes, God. Wala nang hahanapin pa. Jesus, you are more than enough. Oh, we give you glory. Ito lamang. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. Can we sing that? Can we sing that hallelujahs this morning? Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. As we say that, Lord, we give you that highest praise that you alone deserve. Lord, sa lahat ng pinagdaanan namin, sa lahat ng hinayaan mo pagtagumpayan namin, Panginoon, you deserve that highest praise. Sa bawat yugto na kami po ay sinamahan mo, Panginoon, you deserve that highest praise. Lord, sa bawat kawalan na nandun ka, Panginoon, para punuin kami, you deserve that highest praise. Amen. This morning, church, read the word of the Lord. Sabi po sa Jeremiah 32:27, ako, si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao. Walang bagay na mahirap para sa akin. Kapatid, anong mahirap sa'yo ngayon? Anong sitwasyon mo ngayon? Isipin mo po na mahirap sa'yo ngayon, na parang wala nang mangyayari. Ang salita ng Panginoon, sinasabi niya, walang mahirap para sa Kanya. Kung mahirap sa tao, sa Diyos, walang mahirap. Walang imposible sa Panginoon. Amen? Karamdaman, kawalan, name it,
Listen, church, walang mahirap sa Panginoon. But we have to do something. And that is to lay down our whole life, surrender our whole life to the Lord. Amen? Kaya this morning, ayusin po natin kung ano man po yung dapat nating ayusin sa Lord. As we worship, hayaan natin mag-flow yung papuri, pagsamba para sa Panginoon. Amen. Lord, walang mahirap sa'yo, and we claim it, we declare it this morning. We give you praise. Thank you for your word. Thank you for your presence. Let's worship, church. Hallelujah. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aming kalakasan, Panginoon. Higit sa aking kalakasan. Ni minsan ay hindi nagkulang. Tunay, Panginoon. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin bawat araw. Bawat araw ko ay hawak mo. Di mangangamba sa piling mo. Let's sing. Walang mahirap sa'yo. Hallelujah. Walang mahirap sa'yo. Stay this, Lord. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Yes, church. Open your heart. Let God deal with it. Do not reserve. Higit sa aking kailangan. Say it. Say it to God. Higit sa aking karanasan. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan. Ni minsan hindi ka nagkulang. Ni minsan ay hindi nagkulang. Ikaw yan, O Diyos. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo. Di mangangamba sa piling mo. Bawat araw ko ay hawak mo. Di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo. Hallelujah! Walang mahirap sa'yo. Lahat kaya mong gawin, Panginoon. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. We declare, walang mahirap sa'yo. We stand on your word, God. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Bawat araw ko ay hawak. Ipagkatiwala mo, kapatid. Ano man yan sa Panginoon. Oh, bawat araw ko
pangamba sa piling mo. Bawat araw mo ay hawak mo. Di mangyayamba sa piling mo. Walang imposible sa'yo. Hallelujah! Walang imposible sa'yo. Walang imposible. Tunay nga sa'yo, Panginoon. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Let's say, walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Wala mga Panginoon. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Declare. Walang imposible sa'yo. Say it to God who promised Walang imposible that everything is sa'yo. possible. Whatever it is, Ikaw ang Panginoon. gagawin ng Diyos yan sa buhay mo, kapatid. Gagawin ng Diyos yan sa buhay mo, kapatid. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Stand in faith. Stand and believe Walang imposible sa'yo. that God can do more than we can ask and imagine. That's His word. Ikaw ang Panginoon. Hallelujah. Claim your healing. Claim your healing. Claim your restoration. Claim your blessing. Walang imposible. Walang imposible sa'yo. Hallelujah. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noong pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, Wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papatay sa'yo. ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, 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 wala kang Katulad. Let's sing. Walang Panginoon. Oh, banal ka, Diyos. banal ang Panginoon. Banal. Banal ang Panginoon. Banal ang Panginoon. Hallelujah, purihin ka. Can we lift those hands to God? Can we lift those holy hands to the living God? Makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailanman. Sa'yo ang karangalan. We give you God
lubos ng kabutihan. Bukas ngayon, maghari ka, maghari ka. Ika'y papupurihan, sambahin ang iyong pangalan. Bukas ngayon, maghari ka, maghari ka, maghari ka. Sa'yo ang karangalan, lubos ang kabutihan. Bukas ngayon, maghari ka, maghari ka. Ika'y papupurihan, sambahin ang iyong pangalan. Bukas ngayon, maghari ka. Hallelujah, purihin ka. Dakilang hari, luwalhatiin ka. Makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos mapakailanman. We sing, hallelujah, purihin ka. Oh Yahweh, dakilang hari, luwalhatiin ka. Ikaw lamang makapangyarihan, 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 kataas-taasan, makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos mapakailanman. Oh, papuri sa'yo, papuri sa'yo. Sige po, ibigay natin ang pinakamataas na pagsamba sa Diyos. Papuri sa'yo, Yahweh. Iba na, iba na. Hallelujah. Hallelujah! Praise your Yes, name. Lord, pupurihin ka namin. Sasampahin ka namin, tatakilahin ka namin, O Diyos. Sa'yo ang papuri, sa'yo ang karangalan, O Diyos. Ang kalawalhatian, Panginoon, ay sa'yo lamang. Sa'yo lamang, Lord God. Ang papuri, ang pagsamba ng iyong mga anak. Kataas-taas ang Diyos. Dakilang Ama. Aming tagapagligtas. Aming manggagamot. Aming kalakasan. Hallelujah. Mga kapatid, can we raise those hands? Hallelujah. Lord, ito po ang kamay ng iyong mga anak ngayong umaga, Panginoon. Nagpupuri at sumasamba sa dakilang pangalan mo. Amin pong ibinabalik sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Nararapat lamang na para sa iyo. Panginoon, tanggapin mo, Panginoon, ang aming pagluwalhati, ang aming pagsamba, ang aming papuri, aming pasasalamat. For you deserve it, God. Hallelujah. Kaya ngayong umaga, Panginoon, minsan pong muli, nawa, naging mabangong samyo sa iyo, Panginoon, ang aming mga papuri at aming pagsamba. Nawa, Lord God, sa maliit na bagay na to, amin po kayong napangiti, Panginoon, sa inyong banal na trono. Kaya ngayong umaga, Panginoon, hayaan niyong muli na ibalik namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, ang pinakamataas na pagsamba na nararapat lamang sa iyo. Hallelujah! Can we shout hallelujah in 1, 2, 3? Hallelujah! In 1, 2, 3. Hallelujah! Hallelujah! You deserve the praises of your people, Lord. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Jesus. Hallelujah! Ngayon, praise God. Tayo pong makakaupo muna saglit. Hallelujah! Salamat po. Ayan, sige po, palakpakan natin si Lord. Ayan. Para kay Lord po, yan po ay sobrang hina. Pwede pa pong mas malakas. Hallelujah! Yes, Lord, good morning. We love you, Jesus. We honor you, Jesus. Hallelujah, in this place. Salamat po, worship team, sa napakagandang awitin at very timely, no, sa atin pong mensahe ngayon, sapagkat gaya nga po ng nasabi kanina ng song leader,
kung ano man po ang ating dala, baka kailangan pong ilatag natin sa Panginoon. Kung ano man po ang mga nangyayari, baka kailangan magsimulang muli sa Panginoon. Amen? Sapagkat wala pong imposible sa Diyos. Tama po ba? Wala pong imposible sa ating Panginoong Jesus. Ayan po. At minsan pong muli, ako po ay nagpapasalamat sa Lord for the privilege, no, na magamit ngayong umaga. And siyempre po, lately, medyo masama po ang ating pakiramdam. I think Huwebes pa po yun eh. Nung magpaalam ako sa outreach na hindi ako nakasama nung hayo. Then Friday po, sobrang sakit talaga nung katawang ko. At ulo. Friday morning, meron kasing career talk na ginawa po sa Bacoor National High School. So, naimbitahan po tayo as speaker. Isa sa mga speaker po, no? Tayo po ay The Ross Foundation, no? Yung ROS, Reach Out and Save Foundation. Yan po yung sinasabi po natin na bakit po tayo may Ross. Kasi ang isa pong layunin ng Ross po ay makapagbahagi ng salita ng Diyos, no? At again, sila po ay meron pong mga pinag-aaral. At heart din po ng Ross na ang mga kabataan natin ito po ay maipalapit sa Panginoon. Ayan, kaya meron pong career talk nung Friday, umaga yun hanggang halos alas 4. Masama na po yung pakiramdam ko, tinapos ko lang talaga. Pag uwi ko, pagdating sa bahay, siguro mga 5, natulog na po ako noon. Tapos nagising ako parang 3 a.m. No, nagbasa ako ng message, ang dami ng messages. Sabi ko, Lord, kailangan ko mag-rest. Pagalingin niyo po ako dahil magpipreach po ako bukas. So, hindi na po ako naka-attend ng sunrise service. Maging po dun sa renewal of vows kahapon. Ang saya ng mga couples. Nakita ko po yung mga pictures and videos. Praise the Lord po at matagumpay po. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Yan. Matagumpay po ang gawain kahapon, no? And I believe na-renew po yung mga relasyon. Relasyon ng mag-asawa. Tama po ba? Meron bang kissing scene doon? Meron ba? Wala. Ba't ganun? Sa chick lang. Pero meron yun. At ayan, praise God, di ba? Kasi parang you show your love. Again, nire-renew. At pinalalakas. Amen? At sayang na-miss ko po. No, marami pa naman pagkakataon. But praise God po. At nandito po ako, no? At malakas at pinagaling ng Panginoon. Kaya sa Diyos po ang papuri at pagsamba. Amen. Sige, palakpakan natin si Lord. Ayan. Okay, sino pong ready na makinig? Ayan, pakitaas po ang kamay ng mga natutulog. Ayan, sabihin nyo na sa katabi nyo, bawal matulog. Magsisimula na. Alam nyo po, meron pong laro na na tanong muna, sino po ang hari ng ng jungle? King of the jungle. Tarzan, lion. Sila lion, di ba? Pagdating sa Pero yung lion may kahinaan, tama? Ano po ang kahinaan daw ng lion? Game, laro to eh. Anong kahinaan ng lion? Di ba elephant? Tama? Ano daw po ang kahinaan ng elephant? Daga. Daga. Ano yun eh? Laro. Jungle yun. Para siyang Games of the General, di ba? Yung spy, ang kahinaan niya is private. Di ba? Pero ang kahinaan ng spy, ang kahinaan ng general is spy. Di ba? Parang ganon. At kahinaan ng spy naman is private. But private, talo ng lahat. Except ng... Tama ba? Talo siya ng lahat. Ang private. At kaya niya rin, pero kaya niyang talunin ang spy, no? Ayan. Tama? So sana na-gets nyo. Kasi po, ito po yung ating ipapakita ngayong umaga. Ayan. Ayan. Kung nahulaan nyo po to, ano po ito? Dilaw, di ba? Sumunod po. Lubid. Ano kaya yung mga yan? Sumunod po. Ano po yan? Tama. Galing na Kuya Jun eh. Hindi mo maisanto si Kuya Jun pagdating sa movie. Lahat yata pinanood nito eh. Mula Superman 1 to Superman 4. Tama? So ito daw po ay kahinaan ng mga
Superheroes, yan. Kung kanina yung mga hayop may kahinaan, biruin mo yung elepante, kahinaan niya daga. Parang nakaka, naman. Ito kahinaan ng mga superheroes, no? But, syempre, hindi po ito totoo. Yung dilaw daw po, anything yellow, kahinaan daw po yan ni Green Lantern. O, di ba? Ito pong laso, ang lubid, kahinaan ni Wonder Woman. Tama, sino sumagot? Pero ang gamit ni Wonder Woman, laso Pero kahinaan niya, pag siya daw po ay tinali, kahinaan niya. Siyempre, yung kryptonite, sino pong kahinaan niya? Si Superman, of course, no? So, ang superhero po may kahinaan, no? But of course, yun po ay katang-isip. Pero sa buhay ng isang Kristiyano, no? Sabi nga kanina sa awitin, walang imposible sa Diyos, no? Bakit po? Kasi po sometimes tayo pong mga Kristiyano ay nangihina. Kaya po napaka-timely po ng kanta kanina na kung tayo po ay nangihina sa mga oras na to, marami tayong problema sa oras na to, meron tayong dinadala sa oras na to, nagkaroon tayo ng malaking suliranin sa oras na to, ang sinasabi ng kanta, walang imposible sa Diyos, no? At ilapit natin ito sa Diyos, no? Bagamat hinang-hina po tayo, no? We are tired and weak, no? At common po yan sa ating mga Kristiyano. Ngayong umaga po, pinapaalalahanan tayo ng salita ng Diyos, no? At ito po ang ating pong pag-uusapan ngayong umaga, no? At sometimes, itong panghihina na to, no? Na sinasabi po, sometimes, ang cause po niyan ay dahil tayo po ay sobrang trabaho na, di ba? Tapos pag trabaho mo ay panggabi, di ba? Wala ka ng tulog. Sometimes isang trabaho mo, dinagdagan mo pa ng isa kasi kailangan mo dahil sa mga anak mo, no? And sometimes wala ka na rin panahon mag-exercise dahil tinutulog mo na lang sa umaga. At nagiging cause po niyan yan. Ano po nagiging cause? Nagiging anemic tayo, tama? Nagkakaroon tayo ng diabetic, thyroid issue, no? Depression, and sometimes infection. So, yan po ay nakasulat sa medical, no? Ano ba yung cause ng mga to? Especially pag humina po ang ating immune system. No, yan po ang nagiging cause, no? But more than physical weakness po, it is our spiritual weakness po ang pinaka-importante, no? Bagamat ang katawang ito naman talaga ay manghihina sa kalaunan, tatanda, but ang kailangan po natin paghandaan is our spiritual life. At kung tayo nanghihina ngayon, yun po ang dapat nating tuunan ng pansin. Lord, paano po ba ulit lalakas ang kahinaan ko spiritually? At ang ating pong text for today ay makikita po natin sa Hebrew 12 to 17, no? At ito po ang ating text for today. Ang sabi po dyan, you have become weak, so make yourselves strong again. Sino po mga nangihina ngayon? Physically. Ako nangihina pa. Galing ako sa karamdaman. Wala, lahat malalakas. Feeling Superman. Wow. Praise God. Praise the Lord kung wala nangihina, no? Live in the right way so that you will be saved and your weaknesses will not cause you to be lost. Try to live in peace with anyone and try to keep your lives free from sin. Anyone whose life is not holy will never see the Lord. Be careful that no one fails to get God's grace. Be careful that no one loses their faith and becomes like a bitter weed growing among you. Someone like that can ruin your whole group. Be careful that no one commits sexual sin, and be careful that no one is like Esau and never thinks about God, as the oldest son Esau would have inherited everything from his father, but he sold all that for a single meal. And last verse, you remember that after Esau did this, he wanted to get his father's blessing. He wanted that blessing so much that he cried. But his father refused to give him the blessing because Esau could find no way to change what he had done. Tayo po'y manalangin saglit. Panginoon, minsan pong muli, salamat sa umagang ito, Lord. Salamat sa iyong mga salita na aming pagbubulay-bulayan.
Nawa, Lord God, ito po ay makapagbigay sa amin ng kalakasan, Panginoon. Especially, Lord, sa mga nanghihina, not just physically, but most of all, Lord God, spiritually, yung buhay Kristiyano namin. Maaring, Lord, nasa challenges kami ngayon. Maaring we are under pressure, Panginoon. We are under trials, big problems in life. Nawa, Lord God, matulungan kaming mapalakas nito. At higit sa lahat, Lord, ito po ay aming mapanghawakan, Lord God, na sa aming paglabas sa pintuang yan, Panginoon, meron kaming bit-bit at daladalang salita nyo na aming panghahawakan, Panginoon, na aming tatayuan, na aming lalakaran sa aming buhay. Nang sa gayon, Lord God, ang buhay namin ito, Panginoon, ay maging kaluguran sa iyong harapan. At nawa, Lord God, anuman po ang aming pagkukulang, anuman po ang aming pagkakasala, ngayong umaga at sa mga nagdaang oras, patawarin nyo kami, Panginoon. At we invite your holy presence, Panginoon, the Holy Spirit to move among us. Touch us, Lord. Kausapin niyo po kami, sabihin niyo sa akin, reveal to us, Lord God. Ano po ba yung dapat naming malaman ngayong umaga? And also, Lord, use me as your mouthpiece only. Na nang sa gayon, Panginoon, tanging salita mo lamang ang lalabas sa aking mga bibig. Kaya purihin ka, O Diyos, sambahin ka sa umagang ito, itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige, palakpakan ulit natin si Lord God. Okay, so background po nito, no, yung author ng Hebrew, medyo, ito daw po ay anonymous, no, but they are referring this to Paul pa rin. Kasi meron siyang greeting one time sa chapter 13, na sabi niya, to my brother Timothy. No, kaya parang kay Paul din daw. And most, ito pong Hebrew ay letter para sa mga Hebrew na kung saan po, they are encouraged and to be strengthened, no? Yung mga Jewish Christian during that time who were struggling in their faith, whose faith was faltering. Ibig sabihin, nanghihina yung faith nila, no? Kaya po, ito po yan, no? They are unsteady. Yung faith nila, they are hesitant. They're losing strength, no? And lack of confidence, struggle to proceed, may hesitation, no? Merong fear, may weaknesses, or meron pong uncertainty, no? At kapatid, gaya nila, ganyan din po ba tayo ngayong umaga, no? O hindi man ngayon, baka sa susunod na araw, maranasan po natin yan. Our faith will be tested because of the trials in life, because of persecution, no? Because of your neighbor, because of your kapatid or kamag-anak, no? Or kaibigan, katrabaho. Sometimes ito pa yung nagiging cause ng ating pong panghihina. And sometimes nangyayari din po ito, no, sa iglesia mismo. Kaya po we are encouraged, no, this morning na Lord, paano po ba pagdating sa ganitong sitwasyon ng aking buhay? When I feel discouraged, when I feel weak, my spiritual is degrade, no? Ano po ba, Lord, ang gagawin ko? At ito po ang ating magiging title for today, no? Ang sabi po dyan, we are weak and tired, no? But ang sabi dyan, renew your strength. Yan. Maaring pagod tayo, maaring napapagal na tayo, but we can renew our strength. Pagkasabi sa katabi mo, pwede ka pang lumakas. Yan. Kung nangihina ka. Yan. Parang nangihina rin kayo. Nangihina rin. Ayan. So may pag-asa pang lumakas. Alam niyo po, habang nire-review ko rin to kagabi, sabi ko, Lord, thank you kasi sakto din po yung message. Talagang nangihina po ako. Sabi ko, Lord, palakasin niyo po ako. Mula nung pagtulog ko talaga nung Friday, pagdating sa bahay, sabi ko, Lord, you will be my strength. I hold on to this kasi mahirap ko pong ilipat pa or mapagsabihan pa ang iba para pwede po ba kayo po ang mag-message sa Sunday, no? Kaya praise the Lord. At eto po, nakatayo po tayo, no? Kaya in Hebrew 12, balikan po natin ang text. Sabi dyan, you have become, ba't may A doon? Yan. You have become weak, so make yourselves strong again. Weak po yan, ha? You have become weak, so make your strong again. Ibig sabihin po, every Christian daw po is susceptible
Pakiclick yan. Every Christian po is susceptible to getting weak. So wala po palang exempted sa panghihina. Ang bawat Kristiyano daw po ay pwedeng manghina, no? Pwede siya manghina physically, mentally, and spiritually, no? Kaya physically po, ako po ay nanghina talaga. Siyempre po, kasama po dyan yung mental. Bakit po? Lord, sino ba pwedeng mag-preach? Kaya kailangan po, Lord, pagalingin niyo po ako. But, even though we are susceptible, wag po tayong mawalan ng pag-asa. Kaya dumanas man tayo ng persecution o kung anumang problema sa ating buhay, again, ang sabi po dyan, we can regain that strength. Kung gaano ka po kaalab noon sa Diyos, ay pwede po natin itong palakasin ulit ngayon kung tayo nangihina. At ito po ang atin pong pag-uusapan ngayon, Lord, how can we be strong again? Kaya po, things to ponder, no? Ano po yung things to ponder natin? Christians are susceptible to getting weak. What is the result? No? Pag tayo po ay nangihina, ano daw po ang resulta nito? And then we can regain that strength. Ang tanong po is how? No? Maaring tayo nangihina at ano po ang magiging resulta ng kahinaan natin. Kaya dapat po ang isang Kristiyano palagi pong malakas spiritually. No, not just physically, but most of all, spiritually, kailangang malakas po tayo. At ang tanong po, kung ikaw ay nangihina, gusto nating lumakas, papaano po iyan? Tayo to kapatid, no? Subalit hindi tayo dapat manatiling mahina. Ito ay paalala sa atin ngayong umaga. Balikan po natin ang verse 13. Ang sabi po dyan, live in the right way so that you will be saved and your weaknesses will not cause you to be lost. So, ibig sabihin, dapat daw mamuhay tayo ng tama para tayo daw po ay maligtas. And your weaknesses, yung kahinaan natin, hindi daw po ito magiging dahilan para tayo po ay maligaw. At alam naman po natin, pag tayo ay naligaw, marami pong apektado dyan. Gaya na lang po, pag ikaw po ay nagmamaneho, ikaw po ay nalugar sa isang liblib na lugar, unang-una, mababawasan ang iyong gasolina. Ang yung diesel, masasayang ang oras mo. Pwede yung kausap mo during that time ay hindi na matuloy. Marami pong pwedeng masayang pag ang isa sa atin ay naliligaw. Tama po ba? Sino pong nakaranas na dito ng naligaw minsan? Wala pang naliligaw? Ang gagaling nito sa mapa. Walang naligaw Praise the Lord. Di ba po? So, dapat daw po mamuhay tayo ng tama. Nang sa gayon po, you will be saved. Para ikaw maligtas sa sa kapahamakan, dito sa lost. No? Makasave ka ng gasolina. Makasave ka ng lakas mo. No? Kaya po ang sabi diyan, what will be the result kung tayo po ay mahina? Ang resulta po niyan, you will be lost. Kung mahina po ang ating spiritual life, tayo po ay pwedeng maakay sa ibang katuruan. Kung hindi po tayo rooted sa salita ng Diyos, pwede tayong maakay sa maling turo. You will lose strength. At kung tayo po ay nasa maling lugar, tayo po ay na-lost, automatically yung ating pong lakas ay mababawasan yan. Kaya po nakakapagod po na kung ang isang Kristiyano po ay hindi rooted sa Panginoon. Dahil hindi lang po physical or mental, spiritually po, mas mahirap. No? Kung naranasan na po natin yung sobrang tayo po ay naligaw or sobrang mali yung ating ginawa, di ba po? Talagang sobra-sobra din yung ating pagsisisi. At nakakapagod po yun. Hanggang sa pagtulog mo, dala-dala mo yung maling desisyon. Bakit? Kasi po, hindi po tama yung nilakaran natin. No? Kaya yung strength mo, apektado. How can we regain that strength? Ang sabi dyan, live accordingly to the Word of God. Bakit po? Dahil ang salita po ng Diyos, ito po ang magdadala sa atin sa right path. Kaya nga sabi, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your way, what? Acknowledge Him. And He will make your path straight. At kung ang ating pong daanan ay diretso, walang paligoy-ligoy, marami tayong masisave. Save ang pera mo, save ang relasyon mo, save ang trabaho mo,
Save ang kalakasan mo. Save ang kabuhayan mo. Save ang mga anak mo. Tama? Pero pag tayo po lumiko, pamilya mo minsan ang madadamay. Trabaho mo minsan ang madadamay. Pag nadamay na ang trabaho, wasak na po ang lahat. Di ba po? At ano pong sabi dyan? Obey what is written on it. Alam nyo po, bakit kailangan nating mag-obey? No? Kasi po, yun po ay direktiba sa atin ng Panginoon nang sa gayon po ang buhay po natin ay mapunta po sa tama. No? Ang sabi po dito, no, when we walk outside our faith, if we are lost, we will lose strength, resources, and time. Kaya po mabuti po na sundin na natin ang utos ng Panginoon. Pag meron pong mali, Lord, tama po ba itong pupuntahan ko? Tama po ba itong gagawin ko? Tama po ba yung desisyon ko? Nandiyan po ang salita ng Diyos para maging gabay natin. Amen? Nagbabasa pa po ba tayo ng Biblia? Amen? Hindi po ako nakapag-message nito mga nakaraan sapagkat ako po'y talagang not feeling well. No? Hindi ako makagising ng maaga. No? Kaya lately hindi ako nakakapag-remind. But syempre po, nagbabasa tayo ng Bible. No? Yan po ang importante sa buhay ng isang Kristiyano. So that alam natin anong lalakaran at ano ang ating dapat sundin. Because pag atin pong sinusunod, ang sabi ng Panginoon, no, meron pong reward. Meron pong pag sinunod ng Panginoon, hindi lang kung wala mang reward, ito ay ilalayo ka sa kapahamakan. And that is very important sa atin. At mamaya mas makikita pa natin, no? Kaya live in the right way so that you will be saved and your weaknesses will not cause you to be lost. In 1 Corinthians 11:30, ito po ang sabi po dyan, that is why many of you are weak and ill and some have died. Tingnan niyo po, very practical. Sa iba pong translation, have fallen asleep. No? Many of you have, some of you have fallen asleep. Pero po, sa ESV, direkta po. And some have died. Tingnan niyo po, very practical ang salita ng Diyos. Kung tayo po ay liliko sa hindi tamang daan, kung tayo po ay gagawa ng hindi kalugod-lugod sa Panginoon, tayo ay manghihina, tayo ay magkakasakit, and sometimes it will cost us our life. Salita na po ng Diyos yan. Kaya po minsan magugulat ka na lang, bakit namatay? Bakit na disgrasya? Kasi lumalabas pa ng madaling araw. Kasi sinabing wag pumunta ron. Kasi sinabing iwasan dapat to. The word of the Lord is very clear. Kung ayaw po nating mapahamak, ayaw nating manghina, be obedient to the Lord. Amen po ba ron? Amen. Sino po yung gustong sumunod sa Panginoon? Yan. Pwedeng palakpakan natin si Lord. Wala pong masama sa pagsunod sa Panginoon. But sometimes nahirapan tayo because may problema, merong nakasalalay din na trabaho. No? Kaya i-desire natin, Lord, help me to obey you. Kaya palagi po nating isisik, i-acknowledge ang presensya ng Panginoon. Romans 5:6, ang sabi po dyan, for a while we were still weak, at the right time Christ died for the ungodly. Tingnan nyo po, bagamat tayo ay weak, bagamat tayo ay nagkakasala, bagamat tayo nanghihina, ang sinasabi niya ng Panginoon, bago pa ang lahat, ang ating Panginoon na po ay inialay ang kanyang buhay para sa iyo at sa akin. Kaya po kapatid, kung tayo po ay nanghihina ngayon, huwag tayong mawala ng pag-asa. Bakit? Dahil nasa ating Panginoon po ang pag-asa. Amen. Sige, palakpakan natin si Lord. Yung ginawa niya po sa cross, it is our hope. Yung kanya pong sacrifices na ginawa para sa iyo at sa akin, it is our hope. Kaya po, kung tayo po ay nanghihina ngayon, for a while we are still weak, don't lose hope because Jesus loves you. Jesus offered His life, sacrificed His life for you and for me. Ayan po. Kaya po, ang sabi po dyan, you will be lost.
You will lose strength, no? Paano po ang dapat gawin para manumbalik? Live according to the Word of God. Kung hindi po natin alam paano ba mamuhay na sa piling ng Diyos, magbukas po tayo ng Bible. Basa tayo 3 chapter, 4 chapter in a day, no? At matatagpuan po natin yan. Kaya po ang sabi po dyan, stay spiritually strong. How can we do that? By reading our Bible regularly. Amen? And syempre po, kasama po dyan ang atin pong panalangin sa Panginoon. No? Kung tayo po ay naliligaw, tayo po ay nangihina, tayo po ay may mga question, bilang mga anak ng Diyos, no? Meron po tayong karapatang tumawag sa ating Ama. At siya po ay pakikinggan tayo. Amen? Kasi mga anak niya na po tayo eh. Ayan po. Next point, ang sabi po dyan sa Hebrews verse 14, try to live in peace with everyone and try to keep your lives free from sin. Anyone whose life is not holy will never see the Lord. Very practical ulit. Practical na practical to live in peace with everyone. Dahil kailanman kung ikaw po ay hindi mamumuhay ng may kapayapaan sa kapitbahay mo, sa kapatid mo, o sa asawa mo, o sa magulang mo, magulo po ang buhay. Magulo ang buhay. And try to keep your lives free from sin. Again po, kanina na-mention na natin ang kasalanan, it will never bring us good. No, it will never bring good in our life. It will never lead us to the right path. Ang kasalanan po ang magdadala sa atin sa kapahamakan at kahinaan ng ating buhay. And sometimes, sabi nga, even our life ay pwedeng madisgrasya because of sin. Anyone whose life is not holy will never see the Lord. No? So, bakit po kailangan tayo ay kasama ng Panginoon? Kasi ang Diyos po ay bread of life. Ang Diyos po ang living water. Ano po ba ang kailangan ng isang tao? Di ba pagkain? Ano pa? Tubig. Physically, ang pagkain natin nandyan, ang tubig nandyan. Minsan wala kung walang pera. Tubig lang. Pero hindi importante yung physical. What important is yung ating pong spiritual. At kanino po natin makukuha? Ang bread of life, ang living water. Ang sabi ng Panginoong Hesus, kailanman hindi na tayo mauuhaw pag siya po ay kasama natin at nasa buhay natin. Kaya po, kung sino man ang wala sa Panginoon, no? At lalakad ng hindi ayon sa kanyang kalooban, ang sabi po dyan, hindi po masusumpungan ang Diyos. At ayaw po natin ng ganun. At ayaw po ng Panginoon yun. That's why, palagi niya pong pinapaalala sa atin, anak, magbalik ka. Anak, wag mong gawin yan. And if you have the Holy Spirit, no? Kasi tinanggap natin ng Panginoon, yun ang palagi. Kaya po, every time po na mangusap ang Holy Spirit, nagpapaalala na wag, don't, tapos do this, gawin po natin. Wag na po tayong mag-atubili. Kaya po, ang sabi po dyan, what is the result pag tayo nangihina? Violence leads to destruction. Yung atin pong kawalan ng pasensya, magdudulot ng destruction sa buhay natin. It will separate us from the Lord. Yung kahinaan natin, spiritually, will separate us from the Lord. Bakit lalamunin tayo ng kaaway? At pag nilamon na po tayo ng kaaway, wala na po, hindi na tayo makakabalik. No? Kaya po magugulat ka po, bakit dati Kristiyano naman po ito? Mainit sa Panginoon. Nung nanlamig, sabi mo, siya pa ba yan? Lord, paano nangyari? Di ba po? Kaya po dapat po ang ating buhay spiritual binabantayan po natin by reading the Bible, by praying, by attending ng ganitong mga gawain, no? Pagpalakasan tayo.
Pagka nangihina ka, pwede mong i-text ang kapatiran. Pwede mo ba akong ipag-pray? Yan po yan eh. How? Allow peace in your life. Sometimes po kasi ayaw natin ng peace eh. Bakit ayaw ng peace? Kasi ayaw mong nasasagasaan ang iyong ego. Ayaw mong nasasagasaan yung katalinuhan mo. Bakit ka makikipagbati? Kapiranggot lang naman siya sa tingin mo. Kaya lang, ang sabi ng Diyos, huwag mong titingnan ng mababa ang sinuman sa iyo. Dahil kailanman ayaw ng Diyos ng pride. Pride yan eh. Kaya ayaw mo ng peace kasi pride yan eh. Pag may pride ka, hindi ka magpapatawad. Pag may pride ka, walang kapatid, walang kamag-anak. Sino ba yon? Si Erap? Yung mga naabutan si Erap. Holiness before God. Kailangan po, panatiliin nating banal tayo sa Panginoon. Hindi tayo banal. Pero po, ang Holy Spirit po, ang ating pong Panginoong Hesukristo ang nagpabanal sa atin. We are not righteous, but when God binigay niya yung dugo niya, ibinuhos sa krus ng Kalbaryo, it washes away our sin, at yung kasalanan natin nahugasan, at in the sight of God, we are righteous. Ang kailangan lang po natin, atin pong palaging isik ang Panginoon. Lord, mahirap, pero kailangan ko kayo, Lord. I need the Holy Spirit, Lord. Mahirap pong maging banal. God is holy, that's why kailangan tayong maging holy. At kailanman ayaw ng Panginoon ng hindi kabanalan. Kaya po ang sabi po dyan, no? In Genesis 6:13, so God said to Noah, I am going to put an end to all people, for the earth is filled with violence. Because of them, I am surely going to destroy both them. Balik muna natin. Yan. Both them and the earth. Tingnan nyo po, ayaw ng Diyos ng violence. Kaya pala nung panahon ni Noah, anong ginawa ng Diyos? Nilipol niya ang tao. Sobrang violente. Kailanman hindi po. Because our God is a God of peace. The Prince of Peace. Ang ating Panginoon Jesus, the Prince of Peace. So never niya pong i-allow yung violence sa buhay ng mga Kristiyano. Never niya pong tatanggapin ang violence sa buhay natin. That's why po, we need to always dala-dala po natin yung kapayapaan sa buhay natin. Amen? Kaya po kung meron po tayong hindi mapatawad, ipanalangin natin sa Panginoon, mapatawad na natin. Kung meron naman pong hindi makapagpatawad sa atin, patuloy natin ipanalangin, patawarin niya na tayo. Something like that. Kaya po, dinestroy ng Panginoon during that time sa pamamagitan po ng baha. Tama? Naalala niyo pa ba yung kwento ni Noah? Baka nakalimutan niyo na po, no? Ang sabi diyan, violence leads to destruction. It will separate us from the Lord. Pero para tayo po ay palakasing muli, allow peace in our lives, holiness before God, no? At ang sabi diyan, true faith produces a life marked by peace and moral purity. Yung totoong pananampalataya po natin, dapat nagbubunga po ito ng kapayapaan. Hindi po away, at dapat po nakikita po yung atin pong purity sa ating pagkilos, sa ating pananalita, sa ating pong pag-iisip. Amen po ba? Amen. Ayan. Next po. Chapter 15. Ito na po yung next point natin. Ang sabi diyan, be careful that no one fails to get God's grace. Be careful that no one loses their faith and becomes like a bitter weed growing among you. Some like that can ruin your whole group, no? So pagka ito daw pong bitter weed ay sa Amerika po yan, ito po ay nagiging poisonous, no? Poisonous po yan. But kung ito daw po ay lalago sa bawat isa sa atin, isang araw po makakahawa na po siya. At isang araw, contaminated na, nahawa na po ang lahat.
Kaya po nire-remind ng Panginoon sa atin na kung meron pong ganyan, kaya po ang salita po ng Diyos, dapat rooted tayo so that we can correct, we can rebuke, no? We can tell what is right, we can tell what is wrong. Nang sa gayon po, hindi mangyari sa atin to. Na baka isang araw, sa halip na siya po ay iyong pong madala, ikaw pa po ang madala sa kapahamakan. That's why dapat rooted ang bawat isa sa atin sa Word of God. So that we can correct, we can rebuke, di ba po? And we can teach. Ayan. Christian are susceptible to getting weak. So ano po ang nagiging result daw niyan? We fall short of God's grace. Kung tayo po ay nanghihina, tayo po ay napariwara, automatically, we will fall short of God's grace. Dahil kailanman hindi po papaboran ng Panginoon kung tayo po ay wicked. Kung tayo po ay gumagawa ng di mabuti. No? It will spoil everyone. At isang banda po kung ang isang kasama mo or ikaw mismo ay nagpapatuloy sa hindi magandang gawain sa harapan ng Diyos, isang araw po, apektado na po yung grupo nyo. Kung wala pong magko-correct. Kaya po ako po nandito, nakatayo, you can correct me. Pag merong hindi maganda, Pastor, pwede bang makausap? Meron po kasing ganito. Walang problema. Ang Kristiyano po na matured will accept correction. Amen? Kaya po, pag kinorek po tayo, hindi ibig sabihin nun is mas magaling siya. Kaya tayo kinokorek kasi po ayaw nating mapahamak. How para lumakas, no? But before that, ang sabi po doon, like sa kamatis, kung may isang bulok na kamatis, ano pong mangyayari? Pabayaan mo yan, lahat po mabubulok. Tama? Kaya po bago pa mabulok, pwede po nating i-correct. No? Kaya po nandiyan ang salita ng Diyos for correction. Ang sabi diyan, it is to teach, to rebuke, to correct, and to train. No? And quickly removes bitterness. Kung merong bitterness sa atin, no, tanggalin na po natin yan. Kasi isang araw itong bitterness na to, pag lumago, ito din po ang magdadala sa atin sa kapahamakan. Hindi po aayusin yung buhay natin ng bitterness. No? Kapaitan, tama po ba? Ang Tagalog ng bitterness, kapaitan. No? Wala pong maidudulot na mabuti ang kapaitan sa ating buhay. Kaya po kung meron mang kapaitan, quickly remove it sa ating buhay. No? At kung meron man tayong nakitang hindi ayon sa salita ng Diyos, we can rebuke. Turuan natin ang ating mga anak, especially mga bata, turuan natin ang salita ng Diyos. At kung may pagkakamali, i-correct po natin and train them. Amen? Lalo na yung mga parents, tama? Ayan po, no? Kasi po ang mundo ngayon talagang sobrang impluwensya po ang ginagawa sa mga kabataan. No? Yung third session ko po, 5 po kasi yung session ko last Friday, 5 yun. 6 pala. 3 sa umaga, 3 sa hapon. Medyo matagal po, kaya talagang nanghina ako. Yung pang third session po sa umaga, grabe ang ingay ng mga bata. Sabi ko, ito na ba yung mga 4th year? Kasi grade 10 eh. Sabi ko, Lord, hindi naman kami ganito nung mga 4th year kami. Talagang sobra. Sila lang, sabi ko kayo lang po yung yung sobrang ingay. Pwede ba kayo maingay? Syempre medyo masama na po yung pakiramdam ko during that time. Nandun tayo para mag-career talk, no? Sabi ko hindi naman ganito yung 4th year noon. Siguro ang makukulit pa yung mga 1st year, 2nd year, pero pagdating ng 4th year, ang inaatupag na niya, mga crush kaya tahimik na yan, di ba? Nandyan na yung mga crush sa high school. Kaya yung kanta ni Sharon, High School Life. High School Life. Favorite yata yan, Nino. Yung mga kababaihan dyan, mga nanay, naalala si Ate Shawi. No? Di ba po? So, ano pa po ang paalala sa atin na salita ng Diyos? Ezekiel 3:17, Son of man, I have appointed you as a watchman. Yung mga prophet po, kaya po may pinapadala ang Diyos po eh. Noon ng mga watchman, ng mga prophet, bakit po? A watchman for Israel, whenever you receive a message from me, every time na maririnig na kagad natin ang salita ng Diyos, sabi dyan, warn people immediately.
Bakit po? Kasi mapapahamak. Kaya pag may mali, correct na po kaagad. Pag merong hindi maganda, i-correct na po kaagad. I-direct na po kaagad. Ayusin na po kaagad. Because ayaw po ng Diyos na ang mga anak niya, you and me, ay mapahamak. Mapahiwalay sa Kanya. In Hebrews 3:12-13, ang sabi po dyan, be careful then, dear brothers and sisters, make sure that your own heart are not evil and unbelieving, turning you away from the living God. You must warn each other every day while it is still today, so that none of you will be deceived by sin and hardened against God. Tingnan niyo po. Kung meron pong pagkakataon ngayon mismo, sabihin mo na. Bago pa po yan, ang sabi dyan, bago pa po yan ma-deceive ng kasalanan or isang araw po, ang tigas na po ng puso. Kaya nga po, ang sabi po ng isang propeta, Lord, palitan niyo po ang puso nilang bato na gawin niyo pong pusong flesh, a heart of flesh. Kasi pagka tumigas na po ang puso, so kailangan po, gawin na po natin. Moving forward, bilisan natin, things to ponder, sabi po dyan, we fall short of God's grace, it will spoil everyone, teach, rebuke, para po mapalakas ulit, correct and train. Alisin po ang bitterness. Bakit po? Sin and resentment can damage both you and others. Ikaw mismo, o kaya ang asawa mo, o kaya ang anak mo, o kaya ang kapwa mo Kristiyano, ay pwede pong sirain ng kasalanan at ng resentment. At ayaw po ng Diyos mangyari yan sa buhay natin. Amen? Kaya po, napakaganda po ng salita ng Diyos. Ito po nagpapaalala sa atin. No? Last point po natin, Hebrews 16-17. Be careful that no one commits sexual sin. Ito po ay sin na pasadahan na natin kanina. No? Sexual sin, immorality, no? Sex outside marriage, no? Hindi pa kinakasal. Iwasan po yan. And be careful that no one is like Esau and never thinks about God. As the oldest son, Esau would have inherited everything from his father. But he sold all that for a single meal. You remember that after Esau did this, he wanted to get his father's blessing. He wanted that blessing so much that he cried. But his father refused to give him the blessing because Esau could find no way to change what has been done. Naalala po ba natin ang buhay ni Esau? Di ba po? Sino yung kapatid niya po? Si Jacob. Si Esau po ang panganay. Supposedly sa kanya po dapat ang malaking parte. Kaya lang po, siya po ay naisahan ni Jacob. Si Jacob daw po deceiver. Sa pamagitan po ng pagkain soup. Yung stew. Dahil sa sobrang kagutuman ni Esau, pinagpalit niya yung kanya pong birthright. Tingnan niyo po. Di ba po? Kaya po, pag tayo po ay nanghina, hindi tayo rooted, nandiyan na ang salita ng Diyos, nandiyan na po ang blessing, ano mangyayari sa atin? We will fall to lustful, sinful desire, and we will compromise, gaya ni Esau, no? And despise something spiritually valuable. Spiritually valuable ang nandito na sa harapan mo, ayaw mo na. Kasi po, mas gusto mo yung makamundong bagay. Mas gusto mo yung pleasure. Mas gusto mo yung satisfaction. Kasi gutom ako, Lord eh. Kasi nangihina ako, Lord eh. Kasi kailangan ko nito, Lord eh. Nung araw na yun eh. Diba? Parang ganyan si Esau. Pinagpalit niya po yung kanyang birthright. Pero paano po natin maiiwasan? You will resist the devil. Kailangan pag umuudyok na sa utak natin ang mga salita ng dyablo, resist na kaagad. Kung bala kang palingunin, wag mo nang lingunin. Dahil sa mata pa lang, nagkakasala na tayo. Guard your faith. Palagi mong i-guard ang ating pong pananampalataya. Paano yun? By attending, by reading the Word of God, by meditation, by praying.
Make God your priority. Bilisan po natin para tayo po ay makahabol sa time, pero overtime na rin. Konti lang to. Ang sabi po dyan, sa ginawa po ni Esau, at sana po hindi mangyari sa atin, what happened to Esau is irreversible. Kung tayo po ay napahamak, nawala na yung buhay natin, wala na po. Dead ball na. May babalik pa ba yung buhay? Hindi. Parang kung ikaw po ay reckless driver, na dapat sundin mo yung speed limit sa skyway, sabi 60 lang, di ba po ang daming nadidisgrasya? Buti kung ikaw lang nakasakay. Kasama ang anak mo, ang asawa mo. Madidisgrasya tapos ikaw buhay. Yung anak mo, yung asawa mo, wala na. Mababalik mo pa ba? Hindi na. That's literal na translation nito. Pero how about our spiritual life? Nasa konting, ipagpapalit natin. At eventually, hindi na natin matakasan. Kaya kung meron mang ganyan sa buhay natin, may mga hindi kanais-nais sa harapan ng Diyos, meron tayong kahinaan, gaya ng sinabi kanina ng ating song leader, iluluhod natin sa Diyos. Ipe-pray natin sa Lord. Magbabalik loob tayo sa Lord. James 4:7, ito po ang sabi, therefore submit to God, resist the devil, and he will flee from you. Kaya naman pala. Basta alam mo lang kung ano yung tama at mali. Pagka alam mo ng mali, resist. Matthew 6:33. Pwede ba nating basahin ng sabay-sabay? This is a very common verse. Papalalahanan tayo nito ngayon ha. Sabay-sabay in 1, 2, 3. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kapatid, kung gusto natin ng kalakasang pisikal, hanapin natin si Lord. Kasi sometimes yung hindi natin pag-priority sa Panginoon, ito ang naglilid sa atin sa distraction. Kaya ka pala nagkakasakit. Kaya ka pala palaging walang pera. Kaya ka pala madalas magka-black eye. Kasi iba yung priority mo, boxing. Basag ulo. Unlike, hahanapin mo si Lord, ilalayo ka sa disgrasya. Tama po ba? Very, very literal, practical po ang salita ng Diyos. Pero bakit ang Kristiyano nahihirapang sundin? At ang sabi diyan, pag inuna natin ang Panginoon at ang kanyang kaluwalhatian, yung righteousness niya, all these things shall be added unto you. Hindi ka man mayaman, pero dahil maingat ka sa katawan mo, hindi ka nagkakasakit. So talo mo pa ang mayaman. Dahil lang isang mayaman, magkasakit, milyon po ang inuubos. Ikaw po ay eksakto lang, magkakasakit ka pa. Ano na yung uubusin mo? Wala. Di ba po? Very practical. We fall to the lustful sin, desires, compromise tayo, no? Dinidespise natin yung spiritual na value. Yung ginawa ng Panginoong Hesus sa atin, binabaliwala na natin. Sabi diyan, resist the devil, guard your faith, make God your priority. Bakit po? Ang paalala po sa atin, ito po yan. Short-term satisfaction can cause long-term blessing. At yan po ang nangyari kay Esau. Pinagpalit niya yung birthright niya. At kahit anong gawin niya, hindi na po mabawi. Kay Jacob na po. 2 verses na lang po tayo, no? But before that, ito po ang sabi, we born again Christian. Pwede pong basahin natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3. We born again Christians should always live according to the word of God, or we will be lost. And if we are lost, this will cause us troubles, drain every single strength, and make us weak. Kaya po pala tayo nanghihina. Bakit po? Kasi po, hindi tayo namumuhay sa kalooban ng Panginoon. Kaya po kahit ano pang pagpapagal natin, kahit ano pang sipag natin, kung ito po ay hindi nakaayon sa salita po ng Diyos, ang lahat po ay mababaliwala.
Sometimes, ang iniim lang po kasi natin ay finances. Sometimes, ang iniim lang po natin ay makamit mo yung iniim mo na promotion. Pero paano mo siya kinamit? Sumipsip ka ba? O ginawa mo yung tama? Paano ka nagpayaman? Sa tamang paraan ba? O dahil sa flood control? Bilyones yun. Di ba po? Pero merong ganun eh. Kaya kong ipagpalit yung apelyido ko para lang sa bilyon-bilyon. At masisira ang buhay mo. And one of the day, makikita at makikita. So saan ka dadalhin ng ginawa mo? Kaya po, yung short term na satisfaction will cause you long term loss ng blessing. Ito po ang paalala, dito po tayo magtatapos. In 2 Chronicles 7-14, very common verse. Pwede din po ba nating basahin ng sabay-sabay? Namnamin po natin ha. Ito po kasi ang sinasabi ng Diyos sa atin ngayon, na maaring marami tayong hinaharap, pero ito po ang pangako ng Diyos sa atin. Can we read this in sabay-sabay in 1, 2, 3? My people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. Malinaw po ang salita ng Diyos. Ano na lang po ang gagawin natin? Magpakumbaba tayo sa Panginoon. Tayo po ay manalangin at handa po siyang makinig sa atin. Hanapin natin yung mukha niya sa bawat paggising natin. Bago tayo matulog, hanapin din ulit natin ang mukha ng Diyos. At pakikinggan niya po tayo. At handa po siyang magpatawad. Sometimes nagigilty tayo kasi may kasalanan eh. Handa ang Diyos na magpatawad. At sa kapatawarang yun, tayo po ay gagaling. Not just physically, but spiritually po. At yun po ang gusto ng Diyos. Kaya po, ang paalala sa atin, it is not yet too late. Pakisabi sa katabi mo, it is not yet too late. May pag-asa pa. Palakpakan natin si Lord. Tayo pong lahat ay tumayo. Ayan. Habang umaawit po ang atin pong worship team, pray lang tayo kay Lord. Hingin natin ng tawad yung ating pagkakasala, yung ating kakulangan sa Kanya. Hindi pa po huli ang lahat. Maaaring nararamdaman natin minsan, Lord, ang dami kong kasalanan, ang laki ng kasalanan ko. Pero, ikot lang tayo kapatid. 180 degree. Iwan na natin kung ano yung ating pamumuhay na di kalugod-lugod sa Panginoon. Harapin po natin siya, hanapin natin siya. Magpakumbaba po tayo. Hallelujah. Sige po. Sige, taas natin ang ating mga kamay. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Lord, kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan ngayon, Lord. Lord, ano man yung pagkukulang namin, ano man pagkakasala namin, Panginoon, hinihingi namin ng tawad sa inyong harapan, sa iyong banal na trono, Panginoon. Lord, kasi ito ang nagiging cause ng aming kahinaan. Ito ang nagdadala sa amin sa kapahamakan. Ito ang nagdadala sa amin, Lord God, na kung saan, Lord God, nauubos ang aming resources, ang aming kalakasan, ang aming oras, and even our physical mismo, Panginoon, nanghihina because sa mga maling gawa. Hallelujah. Kaya ngayong umaga, Lord, pinangahawakan namin, Panginoon, ang iyong salita. Na Lord, maaari sa mata namin, imposibleng magbago. Pero Lord, walang imposible sa inyo.
Lord, handa kayong magpatawad. Handa kayong baguhin ang aming buhay. Kaya Lord, ito ang mga buhay namin, ang aming mga puso, na dati Lord, pusong bato. Ngayon Lord, gawin mo tong heart of flesh, Panginoon. Isang puso na kung saan Lord God, handang sumuko sa iyong paanan. Isang puso na handa rin magpatawad. Isang puso na handa rin pong humingi ng tawad, Panginoon. Kaya Panginoon, ito po ang mga anak nyo ngayong umaga, Lord God, nakataas ang kamay. Samahan nyo po kami. Huwag nyo po kaming pabayaan. Huwag nyo po kaming talikdan, Panginoon. Hallelujah. Let me pray for you po. Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, andito po ang iyong mga anak. Lord, nandito kami ngayong umaga kasi alam namin meron kayong sasabihin. Meron po kaming inaasahan, Panginoon. At salamat sa paalala mo, Panginoon, na sa kabila po ng aming kahinaan, sa kabila po ng aming mga dinadanas, na maaring naging sanhi ng aming kahinaan, maaring directly kami ang dahilan, o maaring ibang tao ang dahilan, maaring problema ang dahilan, pero hindi pala dapat kami mawalan ng pag-asa, Lord. Kasi po ang kalakasan namin ay nasa inyo. Ang pag-asa namin ay nasa inyo, Panginoon. Kaya ngayong umaga, Panginoon, minsan pong muli, pagpalain niyo ang bawat isa. Muli niyong palakasin ang aming buhay spiritual. Lord, buhayin niyo po ang aming puso, na Lord, saliksikin kayo sa bawat araw ng aming buhay. Basahin ang iyong salita. Lord, manalangin sa bawat oras, Lord God, sa aming paggising, sa aming pagtulog, Panginoon. Lord, unahin namin kayo. Kaya Lord, pagpalain yung mga anak. Salamat o Diyos, itong aming dalangin. Amen and amen and amen. Praise God. Ayan. Praise God. Sige, tayo po yung mga kaupo muna. Ayan po, at for our announcement, meron po tayong, hindi po pala tayo, ladies lang. Ladies, alas 2 po. Tama po ba? Alas 2 po sa office po sa Viva. Lahat po ng ladies, taas po ang kamay. Ayan po, ilan po lahat yan. Mga ladies po, taas ang kamay. Yung iba ayaw magtaas ng kamay, oh. Taas po. 1, 2, 3, 4. Sana po lahat pong yan ay makadalo po, no? Hindi ko nabibilangin. Ayan, amen. Praise God. At susunod po, Worship 101 po. So, February 20, sige, palakpakan natin si Lord. Sa lahat po ng mga hindi pa naka-worship 101, no? Siyempre, sa 28 na po yan. Praise the Lord po. Thank you po, Kuya Win. Kuya Win, Erwin. Ayan. Baka ibang Win po maisip nyo. No? We have Worship 101. Resilience po, camp. Sa April na po yan. May nakapalista na po, no? May bayad na rin po. So, yung iba pa po, pwede na pong magbayad. And kung medyo alanganin po, kausapin nyo lang po, baka gawa natin ng paraan. Amen? Praise God. Yan. Tithes and offering. Pero bago po yan, atin po munang tawagan po ang atin pong Relationship Department Head, si Kuya Renz po. Meron po siyang mahalagang sasabihin. Kaya makinig po ang... Ayan. Seniors po, makinig. Ayan. Good morning po. Meron po kasi ngayong bagong ministry at TGM. Ito po yung Young at Heart. Yon. Wow. Senior na lang. So, inaanyayahan ko po yung mga seniors na nandito ngayon na kung pwede po ay Taas ang kamay ng mga senior. after po ng service, pwede po magstay muna po dito sa loob. Meron na po pag-usapan ko. Mga senior, stay lang. Magkakaroon po tayo ng seniors fellowship po. First senior. Yay! Ako po ay seniors ulit. So, stay po yung mga senior mamaya after ng service para may pag-usapan lang po sa inyo. Okay po? Ayan, praise God. At si Kuya Renz po, kaka-senior lang yan. Tsaka si Kuya Edmond po. Yung dalawang yan. Kaya ayaw na umatin ng men's eh. Wala pang men's. Next year na daw po. Kuya Edmond, yung men's ha. Huwag mo kalimutan. Sige po, tayong lahat ay tumayo. Atin po ipanalangin ng ating tithes and offering.